Hindi sinasabi ng Diyos na masama ang material. Walang masama sa material na bagay. Walang masama sa pinansyal na bagay. Nagiging masama yan kapag ano? Nawawala ang spiritual at hindi nauuna ang spiritual. Yun, nagiging masama ang physical at material at pinansyal. Amen po ba? Kaya tuloy, magkaroon ka man ng pera, kung napabayaan mo ang spiritual, nagiging curse sa'yo ang pera. Maka-achieve ka man ng physical na bagay, material na bagay, kung napabayaan mo ang spiritual na bagay, nagiging curse sa'yo ito. Hello? Pero kapag ka nauna mo ang Diyos at nagkaroon ka ng mga bagay na ito, nagiging blessing yan at may nag-iingat dyan. Pero yung mga bagay na na-achieve mo, na na-acquire mo, while neglecting the spiritual things, walang protection sa Diyos yan. Are you listening, people of God? Are missed because we fail to put God's purpose, priorities, and plans first in our lives. Haggai spoke to the people, calling them back to God's values. Kaya ang sabi ni Haggai sa mga Israel nung time na yun, hoy, magsibalik kayo sa dapat niyong pahalagahan. Hindi ang pera, hindi ang material na bagay, hindi ang physical na bagay. Go back to God! Yun ang panawagan ni Prophet Haggai. Unless we go back to God, God's secrets of blessings will not be unveiled. Hindi malalantad sa buhay natin. Unless we go back to God. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo sa balikat, go back to God. Kung talagang Kristiyano ka, listen, I'm talking to those genuine Christians today, at this moment. Kung talagang totoo tayong Kristiyano, we must put God's purpose, priorities, and plans first of all in our lives. Amen. Then, the secrets of God's blessings will come to us. Darating sa buhay natin. Amen? Magugulat ka na lang. Bakit umuunlad ang buhay mo? Bakit ang gaganda ng mga opportunities na dumarating sa iyo? It's because you put God first above all. Amen. Above anybody else. Above anything else under the sun. While my house lies in ruins. You see? Mas nauna pang itayo ng mga Israelita ang mga bahay nila kaysa sa bahay ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Imagine niyo, kung sino rin yung mga sariling bahay na, pagkita siya ng kamay. Yan ay depende sa conviction niya. Kasi sa aklat ng gawa, binibenta nila yung mga ari-arian nila, mga bahay-bahay nila, at ibinibigay para sa gawain ng Diyos. Ganun ang ugali at espiritu at puso ng mga unang Kristiyano noon. Ewan ko lang ngayon kung anong ugali kayo. Ha? Hallelujah. Andiyan ba tayo? Blessing! The secrets of God's blessing, sabi ni Haggai. Because you fail to put God's purpose, God's plan, God's priorities sa buhay mo. Una sa lahat. Maraming Kristiyano ngayon hindi na napapansin. Nabubuhay sila ng isang uri ng buhay na hindi nakalulugod sa Diyos. Why? They committed the sin of omission. Alam niyo yung sin of omission? Yung isang bagay na alam mong dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, that is sin of omission. Yun ang sabi ni Santiago. Basahin niyo po, James 4:7. Pero huwag niyo iali sa Haggai. Kung hindi natin inuuna ang Diyos, mga kapatid, we are living a life that is displeasing to God. Hindi nakakalugod sa Diyos. Pakibasa na. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Dito natin tingin. Alam ng bayang Israel na dapat unahin nila ang templo ng Diyos, ang bahay ng Diyos. But what? They reasoned out, hindi pa panahon para itayo ang bahay ng Diyos. Pero naging abala sila sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Kaya ang Diyos nagalit sa kanila. Hello? Hindi talaga sila pinagpapala ng Diyos, mga kapatid. Hindi na kahit may maganda silang bahay, hindi matatag ang buhay nila without the blessings of God. So blessings missed because we fail to put God's purpose, God's priorities, God's plan first in our lives. Number two, secrets to God's blessings. Why we miss the secret to God's blessings? Number 2, blessings are missed because we fail
to remember God's will, God's work, and God's ways. Yan ang sinasabi sa Haggai, chapter 1, 7 to 11. Naranasan ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay sa kadahilanan na ano po? Na hindi natin inaalala ang what? Kalooban ng Diyos, ang gawain ng Diyos, at ang mga daan ng Diyos sa ating buhay. We live in our own as if wala tayong Diyos. Totoo sinasabi ng ating bibig, born again tayo. But the way we live like pagans. Nabubuhay tayo para tayong walang Diyos. We do not consider the will of God. We do not give high regard to the work of God. Alam natin may gawain, pero hindi tayo sumusuporta. Hindi tayo nagbibigay ng pagpapahalaga. That's why we miss the blessings, the secrets to God's blessing. Naniniwala ho ba kayo? Kapag sinuportahan nyo, tinaguyod nyo ang gawain ng Diyos, God will bless your family. Amen. If you really believe that, then do it so. Gawin natin, mga kapatid. Gawin natin. Wala akong nakitang tao na itinaguyod ang gawain ng Diyos. Kung ulan, umaraw, bumaha, o matuyo ang kanyang daraanan, tumirik ang kanyang sasakyan, kahit maglakad siya at mamasahero, maitaguyod lang, masuportahan lang ang gawain ng Diyos through prayers, through personal presence, through finances, nang hindi pinagpala ng Diyos. Lahat pinagpala. Amen? Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. The prophet Haggai urged the people in Jerusalem that the work of God was neglected. Sinabihan niya ang bayang Israel, pinabayaan niyo ang gawain ng Diyos. Pinahalagahan niyo mga bagay tungkol sa sarili ninyo. Yung para sa Diyos, kinalimutan niyo na. Pero sinasabi nila, they were chosen people. Ganyan ang maraming Kristiyano ngayon. Sinasabi, born again, born again. Pero, pinababayaan ang gawain ng Diyos. Hello? Hinahayaan lang na iilang kulatay lang ang umaatay sa prayer meeting. Pero tandaan nyo, yung umaatay sa prayer meeting, yun ang mga bless. Yung mga hindi umaatay sa prayer meeting, hindi pa nabe-bless. Isingbaw ba tayo? The word of God was neglected, overlooked, and considered as lower priority their own concern. Sa huli na lang yung tungkol sa Diyos. Ang una ay ano? Para sa sarili. Listen, brothers and sisters, dito natin tingin. We miss the secret to God's blessing because we fail to remember God's will, God's work, and God's ways. Hindi natin nakikita, naaalala ang gawain ng Diyos. Mga kapatid, ang gawain ng Diyos, hindi lang linggo. In fact, sa Book of Acts, anong sabi ron? Araw-araw. Hindi araw-araw nagkakatipon sila. Nabasa niyo ba yung sa Book of Acts? Araw-araw sila nagkakatipon sa bahay-bahay at sa templo. At anong sabi ron? They have the favor of God and the favor of men. Haggai spoke, this is what the Lord Almighty says, consider how things are going for you. You hope for rich harvest, but they were poor. Umaasa sila na sila iuunlad, sasagana, at tatagang buhay nila, but eventually, lalo sila maghihirap. Hello? Bakit? Wala ang Diyos eh. Amen po ba? Pag wala ang Diyos, walang magandang mangyayari. Tandaan natin yan. Amen po ba? Amen. Do you agree with that? Pag wala ang Diyos, walang magandang mangyayari. Kaya sabi ni Propeta Haggai, tignan nyo ang nangyayari sa buhay ninyo. Umaasa kayo na great harvest. Pero lalo kayong nagiging mahirap. Why? Because you fail to remember God's will. Nakalimutan nyo ang kalooban ng Diyos. Nakalimutan nyo ang gawain ng Diyos. Nakalimutan nyo ang daan ng Diyos sa inyong buhay. At ang gawain ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang daan ng Diyos is just your lower priority. Sa huli lang, panakit butas. Tira-tira. That is why, sabi ni Prophet Haggai, that is why the heavens have withheld its crops. Alam naman natin lahat, ang bayang Israel, parang Pilipinas, agricultural land. Umaasa sila saan?
Wala pang irrigation noon. Kaya sa tubig ulan sila umaasa ng kanilang mga pandilig sa kanilang halaman para sila magkaroon ng magandang pananim. Pero listen, na-miss nila ang totoong blessing ng Panginoon. Inuna nila ang patungkol sa kanilang sarili. Negosyo, trabaho, pag-aaral, pamilya, everything. Sarili. At ang patungkol sa Diyos, saka na yan. Pag na-establish na natin ang buhay natin, saka na ang Diyos. No! You can never establish your life if you do not put God first in your life. Hindi magiging matatag ang buhay natin kung hindi ang Diyos ang unang-una. Ano sabi